Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio friends natin na nanonood sa ngayon. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Weekly tarot reading to guys. Okay, Scorpio. Okay, wow! Ang ganda. First two cards natin, Scorpio, ay expecting miracles, manifesting dreams. My dreams are coming true. Miracles are blossoming in my life. So, sinasabi ng Brasserie dito na ano man tong minamanifest mo na abundance, prosperity, pera, relationship, good life, harmonious, peaceful life, sinasabi ng Brasserie dito ay magkakatotoo. Malapit na, konting tiis na lang, konting tiyaga na lang, Scorpio. Ibibigay sa'yo ng Panginoon lahat ng pangarap mo. And sinasabi ng baraha na isang milagro ang posibleng magsisimula sa buhay mo. So it's either relationship, miracle sa relationship, miracle sa trabaho, miracle sa kapaligiran mo, sa environment, or kung ano man to, ay posibleng darating to sa'yo. Kung ano man ang milagro na wini-wish mo sa buhay mo, talagang darating to sa'yo. Double confirmation, guys. Diba? No? Intuition and manifestation. Ang baraha mong ito, Scorpio, ay nagsasabi sa'yo na yung mga iba sa inyo, iba lang hindi naman sa lahat magre-resonate. May iba sa inyo dito na confused kayo Diba? Parang feeling nyo, stagnant yung buhay nyo Paikot-ikot lang, pabalik-balik lang, masaya, malungkot, masaya, malungkot, masaya, parang ganon. And yung trabaho nyo, parang yung pera nyo, hindi kayo nakakaipon, pagod na pagod kayo sa trabaho, pero nauubos lang yun sa personal things mo, kung may pamilya ka, ang dami mong binibili or obligasyon, pagkain, damit, or kano pa man. Sa barahang ito, sinasabi, kasi 33 siya nasa tamang direction ka. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na nasa tamang direction ka. So, kung if ever man na marami kang mga confusion sa buhay mo, diba? Like, confused ka sa nangyayari sa paligid mo Medyo madilim Madilim yung paligid, madilim yung direction. Parang ganun, hindi ka sigurado. Confused ka sa mga nangyayari. So, etong number 33 na to, it's a master number, angel number siya, na sinasabi na kung gulong-gulo na tayo, parang feeling natin, suffocated na yung pakiramdam natin. Diba? Parang nasa maze ka paulit-ulit lang, pabalik-balik lang. Kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Okay? Express yourself. Kung nasasaktan ka, nasusuffocate ka, naiinis ka, nagagalit ka, express yourself. Diba? So, ang barahang ito ay nagsasabi sa'yo na unahin mo kung ano yung importante sa buhay mo. Unahin mo kung ano yung magbibigay sa'yo ng saya. Makinig ka sa iyong intuition, lalo na sa manifestation. Pag sinabi ng instinct mo na, oy, hindi ito magandang environment para sa'yo, hindi talaga yan maganda. Kahit pilitin mo pa yan, hindi yan maganda, hindi yan maganda. Relationship, may pinipilit ka Hey, kailangan kong magkiling dito kailangan kong, eto yung connection na gusto ko mahal ko siya mahal niya ako, ganito, ganyan. Pero kung may nakikita kang red flags or may sinasabi yung intuition mo na, uy, hindi siya yung para sa'yo, makinig ka. Kasi ikaw lang yung magsasuffer niyan, diba? So, dito sa barahang to, sinasabi ng baraha, importante yung may pinagsasabihan tayo ng mga hinaing natin sa buhay. Hindi natin kinikimkim ang ating emosyon. Ini-express natin. Masaya, masaya. Malungkot, malungkot. Diba? So, kung may kailangan i-celebrate, may kailangan i-celebrate. Kung may kailangan kalungkutan or express yung sadness, express your sadness. Okay? Okay, 9 of Cups. Wow. Okay. So, nakikita natin dito guys na for this week, hindi lang relationship hindi lang relationship, kundi
intimate relationship, hindi lang intimate, pati family. So, posibleng may mga nagkahiwalay sa iyong pamilya, pwedeng parents mo, pwedeng tiyuhin, tiyahin, kapatid, may nagkahiwalay na magkarelasyon, ang posibleng magkabalikan sila. So, babalik yung saya, yung sigla, babalik yung emotional fulfillment. Parang yun yung wini-wish mo eh. Parang wini-wish mo na sana magkaroon ako ng happy relationship, sana yung magulang ko magkabalikan, sana yung kapatid ko maging masaya sa kanyang relationship. And dito sinasabi ng the Lovers and Six of Cups, may mga magkakabalikan. Okay? May mga mag-e-ex na magkakabalikan. And next card natin is, nakikita natin dito na may paparating na pera. 'Di ba? May paparating na pera, mahahawakan mo yung pera. May celebration, family celebration dito. Kasal, may possible na ikakasal, may marriage, married life, parang new beginnings, married, tawag dito, nakalimutan ko na. Okay lang. Scorpio, sinasabi ng barahan na may magsisimula, may mga magkakabalikan, may mga relationship dito like friendship, dating magkaaway, magkakaayos sila. May homecoming. So, nakikita natin dito yung positive energy ng love life. O, diba? King of Cups, sobrang harmonious tong linggong ito. Sobrang maganda, sobrang peaceful, sobrang harmonious. And, Ten of Pentacles, pera. Malaking halagang pera din. So, makikita mo yung Ten of Cups, Ten of Pentacles, 10 achievements. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na this week ay sobrang positive. Maraming posibleng mangyayari sa financial mo and at the same time, emotional. So, i-welcome mo itong pagbabagong ito. Para siyang spiritual awakening. Madidiscover mo kung ano yung mga pwedeng, parang tawag dito. Soulmate, twin flame, parang gano'n. Personal growth or self-love. So, kung dati ay sobrang focus ka sa love life, posibleng ngayon ang focus mo is makuha yung financial success. Kung dati ay sobrang focus ka sa ex mo, pwede ngayon ay nagdesisyon ka na mahalin mo muna yung sarili mo. Ako, ang dami-daming messages, the sun. Ang daming celebration dito. And sinasabi ng baraha na yun, focus talaga to eh. Sinasabi ng baraha, mag-focus ka sa kung ano yung magdadala sa'yo ng kaligayahan. Isang milagro to eh, na pwedeng mangyari sa buhay mo. Biglang parang yung mga minamanifest mo, biglang magkakatotoo. Yung mga ninanais mo, diba? Tingnan mo. Ang daming 10-10 dito guys. Completion, achievements, endings, positive new beginnings. Ang dami-dami dito. Itong 10 of Swords na ito is parang sinasabi ng baraha sa'yo na may mga relationship issues, financial issues na posibleng matapos na. May mga bagay-bagay na nagdadala sa'yo ng stress, Scorpio. Like, yung karelasyon mo, for example, bigla kang, kung dati ay sobrang in love ka, biglang magbabago yung emotion mo dahil nakita mo yung flaws niya or pwedeng sawang-sawa ka na sa ginagawa niya. But dahil mahal mo siya, tinitiis mo. Pero ngayon, sa linggong ito, parang makikita mo. Parang realization to. Na importante rin pala yung emotion mo. Diba? So, sinasabi sa'yo dito ng barahan na kailangan mong mag-focus sa peace of mind. Hanapin mo yung katahimikan. Diba? Spend time sa nature, spend time alone, spend time na mag-reflect kung tama ba itong ginagawa ko. Kasi minsan yung nangyayari sa buhay mo is self-sabotaging. Alam mo na nasasaktan ka. Sa trabaho, parang ikaw yung pinakapagod sa trabaho, sa relationship, ikaw yung pinakapagod sa relationship, ikaw yung nagdadala ng relasyon, ikaw yung nagdadala ng pera, ikaw yung nagdadala ng camaraderie or unity sa trabaho. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, minsan, tinatanong mo yung sarili mo, diba, na siguro kaya hindi nangyayari yung mga gusto ko dahil may mali sa akin. Pero ang sinasabi ng Magician card sa'yo, walang mali sa'yo. May mali yung mga tao sa paligid mo kasi masyado silang abusive and masyado silang selfish. Napakaganda ng energy mo eh. Ikaw yung tao na lahat ibibigay, lahat gagawin para makisama. Pero tinitake for granted yun ng mga tao sa paligid mo. Bakit? Kasi alam nila na kahit gawan ka nila ng masama,
papatawarin mo pa rin sila. So, yun ang kailangan mong maintindihan. Unahin mong mahalin yung sarili mo. Kasi once na minahal mo yung sarili mo, sunod-sunod yung swerte. Manifesting lahat ng gusto mo. Okay, so thank you guys. Bye!